government sa mga tinatawag na excess funds ng mga government-owned and controlled corporations, kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakana niyan? Di walang iba, kundi yung unggoy na si Ralph Recto na ngayon Executive Secretary na. Doon sa inilabas niya na DOF Circular 003-2024, ipinag-uutos na lahat ng GOCCs, kabilang na yung PhilHealth, ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng national government. At yung dahilan ng mga gagong yan, kailangang ponduhan yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects. Na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang paggigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Huh? Kapag nag-survive si bangag sa 2028, sabi ni Zaldico sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. So, walang takot talaga, no? Ngayon, may pinangalanan si Zaldico. Mano ba naman, banggitin. Yun ang sinasabi ni Chairman, di ba? Banggitin ni Presidente yung mga pangalan. Takot eh. Na dapat imbestigahan. Hindi yung, sige, imbestigahan lahat ng sinabi ni Zaldico. Sino ba yon? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan, karma is real. Gaba-gaba lang yan. Oo, nagaba na ata ito ha. Itong nababanggit dito. Ha? Si RR. Kilala niyo ba si RR? Anong sabi kay RR? Yan ang alamin natin ngayong araw, umaga, Monday, at mamayang hapon o tanghali o gabi. Hantayin natin ang sagot ni BP Sara patungkol sa hinahain o nilulutong impeachment complaint. Agoy. Wala kayong katigil-tigil. Wala kayong kadala-dala. Nababasura, na-archive na at ang ibang taga-Supreme Court ayaw din ng impeachment. Bakit ba? Gustong-gusto nyo. Ano dahilan? Ano ang dahilan nyo? Bakit gustong-gusto nyo? For sure, isa lang. Isa lang ang dahilan nyo. Na gusto nyo, gusto nyo na hindi makabante si BP Sara dahil natatakot kayo. Diba? Aminin natin ang totoo. Ang dami nyo pa rin nagtulong-tulong. Para saan? Para sa impeachment na yan. Sino nagkukumpas na naman? Ang laki ng takot nyo sa mga Duterte. Diba? Alamin natin yung pag-uusap dito. At nanindigang may warrant of arrest na laban kay De La Rosa. Senador De La Rosa, Senador Bato, huwag kang lalabas, Kung lumabas ka man, pumunta ka sa alam mo makakarami na taong bayan. Magano ka lang, magsalita ka lang. Para malaman nila ang mga bagay-bagay, nanindigan na may warrant of arrest na, At nag-usap si Zaldico at si Maharlika. Yan ang ilalahad niya. So ngayon, alamin natin kung ano yung bahong lumabas dito. Ang dating mapagmataas na ayaw mauutusan na si Ralph Recto, ang siya naman ngayon uutusan ng Korte Suprema. Nagkaisa na nagpasya ang Korte Suprema sa botong 15-0 na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo na nauna nang inilipat sa National Treasury. Ayon sa Korte, ang probisyon sa 2024 General Appropriations Act at ang kautusan ng Department of Finance na nagutos ng remittance ay may grave abuse of discretion. Kasabay nito, permanente ring ipinagbawal ng Korte Suprema ang paglipat ng natitira pang 29.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth na nangangahulugan. Hindi natitira pa Tandaan nyo, baka mamaya, pag nakalimutan na naman, ubos na naman. Buti na lang, nababantayan na ng Supreme Court. Dahil kung hindi, it's time, na talagang ibalik nila.
Sobra na ho ang nangyari. Sobra na yan. Ibang klase. Inuubos ha. Gusto nila lahat ng ahensya ata ubusin ng pondo. Bakit? Yung ano nga yung mga senior nga naasar Yung ano raw nila, ano tawag doon, pensyon parang katagal-tagal. Wala pa. Tapos yung naghihintay ng pabahay hanggang ngayon, wala pa rin daw. Ano ba naman yan? Yung pangako. Asa na ba yung pangako? Asa na ang pangako mo? Ibang klase talaga, no? Wala na talaga yung pangako na yan. Halos, walang natupad. Sabi nga ng nakararami, nangako na nga, tutuparin pa. Pag pinangakuan ka ng mga taong walang katinuan sa pag-iisip, hindi yan matutupad. Never matupad. Agoy. Sakit na. Ang saklaw. Hindi na ito maaaring galawin sa anumang paraan. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting, agad na ipinatupad ang desisyon ng korte. Immediately executory. Ipinahayag din na ang pagbalik ng 60 billion ay isasagawa sa pamamagitan ng 2026 national budget. Ayun na. Yun na sinasabi natin Sa 2025, wala na silang ibibigay. Nasa maleta na doon nila ngayon gagawaan ng paraan sa 2026 budget. Kaya bantayan nyo mga senador. Huwag kayong magpapakasiguro dahil baka mamaya sasabihin ibito-bito, naka-insert na para sa pagbabalik ng 60 billion. Wow. Laki, no? Hindi nyo ba magawaan? Ilang maleta yung diniliver? Saldi ko. Di ba? Doon nyo kunin. At saka nakakapagtaka. Eto, magtataka kayo. Bibigyan ko lang kayo na example. Di ba nagsoli sila ng 110 million? Yung isang contractor. Hindi. Yung DE. Ano pa pangalan nun? Yung mataba. Di ba naka-freeze na yung yung asset nun? Di ba? Nagtaka ka, saan kumuha ng 110 million kung naka-freeze na yung asset? Ting! Oo nga, no? Kagaling. Tatanong lang ho, Kasama ba yan sa mali-maleta na kunwari ipinabalik dahil gustong malinis ang pangalan? Bakit ngayon parang umaarangkada kayong linisin ang pangalan nyo samantalang dati ayaw nyo magpa-interview, ayaw nyo mag-press conference. Ngayon parang araw-araw parang araw-araw kayo nasasapul na ba? Meron nga nagsabi, gusto nyo linisin ang pangalan nyo pero dumin-dumi na. Ito lang sasabihin ng taong bayan sa inyo. Ipakulong nyo muna yung si pinsan mo, saka ka maglinis ng pangalan. Ganun lang yun Kasi kung sino nagbigay ng baho sa'yo, dapat siya muna ang maglinis, saka kalilinisin ng taong bayan. Diba? Totoo naman. Sinira siya ng pinsan niya Yung pangalan niya na tinatago-tago at pinapaganda ko, sinira ng kanyang pinsan. Agoy. Sakla pa, no? Diba? Pagkatapos, ayaw pa rin niyang paimbestigan. Tinatago pa rin sa taong bayan. Ayaw pa rin nilang kasuhan. Samantalang, si Saldico ay umamin na. Pero si Saldico may kaso. Agoy. Saklap, di ba? Tuloy pa ba natin to sa PhilHealth? Umasa kayo. Sa 60 billion na yan, kukunin yan sa 2026 budget. Ngayon, saan nila ngayon lalaruin at kukunin yung 60 billion sa iba't ibang ahensya para mabuo lang yun. Isipin nyo Ngayon, nasa yung 60 billion. Kung dito kukunin sa 2026 budget, wala na. Ubus na. Nasa maleta na, Kuya Goods. Na-deliver na. Itinuturing ang ruling na isang malaking tagumpay para sa proteksyon ng pondo ng PhilHealth na nakalaan para sa serbisyong pangkalusugan ng milyong-milyong Pilipino. Ayon pa kay Associate Justice Amy Lazaro Javier, no more excuses, no more misdirection of funds and of priorities. The court will not sit idly by, and not when the people look and cry to us for help, not when the Constitution charges us to be the singular indomitable bastion of our people's rights. This court
will not be deaf to the pleas of our people. We will not be blind to their plight, and will not be callous to their agony. Dahil Agoy, ayun na. So kaya nga, itong kahit naman dito, mabubuwisit ka. Ibabalik nila, pero pag-aaralan kung saan kukunin yung pondo na ibabalik sa PhilHealth. Pero next time, huwag niyong pakialaman. Kayo lang ang gobyernong gumawa niyan. Diba? Sa panahon ni Tatay Digong, wala kang nabalitaan na kumuha ng budget o kumuha ng pondo sa iba't ahensya at ilalagay sa maleta. Oo, saan ginastos yan? Palaisipan. Yung 60 billion, papakilaman mo. Saan ginastos? Inilagay daw doon, nag-invest din. Tumubo ba? Saan? Oo, yung maharlikapan nga, hindi pa mahagilap kung nasaan eh. Yung reserve gold ba, ubus na? Gago! Ubus na. Ubus na ba? Wala na ba talaga? Wala na pag-asa? Isko. Baka pag palit ng gobyerno sa 2028, baka lalong mabalitaan nyo kung ilang trilyon na ang utang ng Pilipinas. Baka hanggang kaapu-apuhan nyo hindi na kayang bayaran. Lugmok na. Hindi makaka-recover kasi puro magnanakaw ang nakaupo. Isipin, mabuti. Isipin kung saan dinala ang 60 billion. Kaya ito, galit na galit si Kaeli. Bakit? Mantakin nyo, yun nga hahanapin mo kung nasa 60 billion eh. Kaya binanata ni Kaeli. Pasok mo, Kaeli. Rekto. Tigas kasi ng mukha mo eh. Di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mga boss, good news. Nagdesisyon na at ipinag-uutos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik nito yung kinuha na 60 billion mula sa PhilHealth funds. Kung matatandaan natin mga boss, nung nakaraang taon, naging napakaingay at napakainit na issue yung pagkuha ng national government sa mga tinatawag na excess funds ng mga government-owned and controlled corporations, kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakana niyan? Di walang iba, kundi yung unggoy na si Ralph Recto na ngayon Executive Secretary na. Doon sa inilabas niya na DOF Circular 003-2024, ipinag-uutos na lahat ng GOCCs, kabilang na yung PhilHealth, ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng national government. At yung dahilan ng mga gagong yan, kailangang ponduhan yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects na pinagmulan nitong iskandalo na kinakaharap ng bansa natin. Sa katunayan nga, sa isang hearing nang tinanong yan si Ralph Recto, saan nyo ba gagamitin yung mga pinagkukuha nyo ng mga pondo mula sa mga GOCCs kabilang na yung PhilHealth? Ang sagot ba naman ng gagong yan, ipampapatayo daw ng mga kalsada, ng mga tulay at ibang infrastructure projects. Kung di ba naman isang dakot na mga tanga at mga gago, yung mga nasa DOF na pinamumunuan noon ni Secretary Ralph Recto, malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kung anuman yung sobrang pondo sa PhilHealth, dapat mga hulugan ng pagpapababa ng premium. Yan yung buwanang kontribusyon na ibinabawas sa sahod ng mga manggagawa para mapalawak yung mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin na wag kunin ni Ralph Recto at ng national government yung pondo ng PhilHealth. Pero ang tigas kasi ng mukha ng gagong yan na sa halip na pakinggan yung hinaing ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga pasyente, pinagdiinan niya pa, itinulak niya pa na makuha yung pondo ng PhilHealth. At mga boss, hindi lang 60 billion ang pinag-uusapan natin ha. Yung kabuuan niyan ay 89 billion pesos. Yung 60 billion nakuha na ng national government pero napigil dahil sa pag-iingay, pangangalampag at pagtutol ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi naganap yung pag-transfer ng natitira na 29 billion pesos. At ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, hindi nga po pwede na i-transfer yung pondo ng PhilHealth sa national government dahil may purpose nga siya na dapat pagkalagyan. Kaya ngayong may desisyon ng Korte Suprema, maganda yan na ibabalik yung pondo na kinuha ng national government mula sa PhilHealth. Pero wag nating kakalimutan mga boss na ang arkitekto, yung utak sa likod ng paglipat ng pondong to ay si Ralph Recto. At malinaw na illegal ang ginawa ni
ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Agoy. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. E di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Para naman sa PhilHealth, wag niyong gawing bangko. Yang PhilHealth, tiyakin nyo na yung kontribusyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino mapupunta sa dapat niyang pagkapuntahan. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Kaya itong nangyari na to mga boss ay patunay lang na may nangyayari kapag tayo ay nag-ingay, nangalampag at kumilos. Panalo natin to mga boss. Tara na, Ayan mga kasama. Totoo lahat ng sinabi ng mama. 'Di ba? Bakit kasi pinakailaman nyo? Tapos sasabihin nyo, paggagawa ng kalsada. Di ba may pondo na yan sa DPWH? O bakit kinakailangan? Kung hindi kayo nabubuko, loose tie. Insert in the pocket. Yan ang tema niyan. Pero hindi eh. Nakita at alam mo sino nakakita niyan? Diba yung mga galing na congressman. Nakita yan, yung insertion na yan, nakita yan. Ang kumilos dyan, sila Congressman Ungab eh. Sila yung sumilip niyan, yung BICAM na yan, yung GAA na yan, pati yan sa PhilHealth na yan, nasilip din yan. Ang saklap. Ngayon, usaping saldi ko tayo. Si Miss Maharlika ay merong nilabas na vlog patungkol sa, nag-usap kami ni Saldi ko. Naku, mukhang sa pamamagitan nito ni Miss Maharlika, mukhang maglalabas pa ata ng video Abangan natin panoorin nyo. Tapusin natin yung video para malaman natin kung ano yung pinag-usapan ni Miss Maharlika at ni Congressman resigned Congressman Saldico. Ang sabi niya sa akin, yan na. i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Saldico, sa panaginip ko, sabi niya, Maharlika, sabihin mo sa kay panaginip Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Saldico sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Saldico, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Saldico, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Naku, nag-usap pala. Silang lahat, okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung iba pinasabog natin, galing yung sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles, meron ko inatinanong bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag supporter pa ako. Dito lang mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may add to Facebook na more than 1 million subscribers. So, nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Saldico sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Maharlika, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila, ang tatay nila,
i-impeach si Inday Sara, itatry pa rin nila, then babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-20. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay? Kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, hindi pwede yan, Miss Maharlika, yung charter chain. Gusto nila, hindi pwede. Walang ganun. Mahirap yung gagawin nila. Pipilitin nila ang taong bayan na magkaroon ng panibagong chacha. Wow! Talagang sobrang ginagalit, ginigigil at gusto nilang pagalitin ng tao. Pero pag yan ang ginawa nila, wala tayong magagawa dyan, kundi abangan ang susunod na kabanata. Ganun lang. Sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Diba, si Senator Bato, tinutugis nila. Ikaw, Senator Bongo, lahat tayo, diba mo si Kiko Barzaga, diba? Lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Diba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo to mga panaginip ko. Imagine mo, sabi ko nga, si Saldi ko po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Saldi ko, naawa ako sa kanya. Mali Mali kasi yung pinasok niya May mga anak kasi siya Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami ng kanyang asawa. Diba? So, doon sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako dun sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako mga pakungkalangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldi ko. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Nasi ko naawa ako sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Yo. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak ka sa liig. Diba? Marahil kung si Zaldi ko ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga Bangag, ay baka sinira na siya noon pa. Nari. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Diba? So, yun lang ang sinasabi ko. Nanaawa ako sa kanya kasi may mga anak siya. Mas bata pa sa kanya yung mga anak ko. Ako malalaki na yung anak ko Ang mga anak ko, pag nababasa yung mga sinasabi sa akin, they know na yun ay mga kajotahan lang, kasinungalingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? Tama. So yun yung pagkakaiba ko kay Zaldi ko. Kaya sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr., ang magnanakaw ay si Sandro Marcos, yung insertions, maleta, alam nyo na yan. Diba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Saldi ko, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga Bangag, okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. Ibuhos mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi, kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga Bangag. So, hindi ikaw ang pinaka-utak ng pagnanakaw. Kundi ikaw ay ginamit nila. At para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Sabi ni Rukit, nagari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga... Alam nyo, totoo naman Ginamit, di ba? Oh, ilang taon siya ginamit. Kung hindi magkakabukuhan, hindi siya ikakanta. Noong kinanta siya, ito si Saldi ko, kinanta ng mga gumamit sa kanya, siyempre matalino rin yung matalino rin si Saldi ko Niloloko nyo ba ako? Ginamit nyo ako tapos ako ilalaglag nyo. Di tago ngayon ang mama. Di ba? Tago ka muna. Ngayon,
Dahil sa pagtatago niya, sobrang stress na siya. Ginamit ang pangalan niya, pati siya ginamit mga panahon na yon. Kayo naman ang gagamitin ko sa video ko. Kaya naglalabasan ng mga video. Abangan natin yung part 9. Pero lahat ng mga sinasabi dito totoo. Ikaw ba naman, nabalitaan mo yung Pangulo, di ba? Sino ba naman di madidismaya? Sara Diskaya, siyam na iba pa kinasuhan. Kita nyo, ang bilis kasuhan, di ba? Si Sara Diskaya, bakit yung pinsan hindi napapakasuhan? Tanong, bakit? Bakit nga ayaw nilang pakasuhan? Siyempre, pag kinasuhan yan, kakanta yan. Sigurado siya sa pinsan niya. Di ba? Mahigit 4 na buwan mula nang pumutok ang flood control scandal, sinampahan na ng ombudsman ng mga kaso. Ang isa sa pinaka-kontrobersyal na kontratista, si Sara Diskaya. Dahil yan sa halos 100 milyong pisong ghost flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental o yung proyektong nabayaran at sinabing nakumpleto pero hindi naman pala nagawa. 2023 pa nabayaran ang kontraktor na St. Timothy Construction Corporation pero ayon sa ombudsman, lumabas sa inspeksyon na sinimulan lang ang proyekto nang kumalat na ang issue sa flood control projects. Ang kontrata na-award pa noong Duterte administration. Una nang inamin ni Sara Diskaya na nagmamay-ari siya ng 9 na kumpanya kabilang ang St. Timothy. Kasama rin sa 10 mga taong kinasuhan si Maria Roma Angeline Rimando ng construction firm at 8 opisyal ng DPWH na responsable umano sa palpak na proyekto. Nako. Ang mga kaso, graft at isang non-bailable malversation case. Ibig sabihin, makukulong sila habang gumugulong ang paglilitis. Isipin nyo makukulong habang gumugulong ang paglilitis. Wala na. Tiyak, pag nahuli itong mga ito, sigurado oblo. Kaya nga sabi, di ba, sa Pasko, sa loob sila magpapasko. Saklap, Pero yung kamag-anak, nagpapakasaya, hindi nga malaman kung nasaan Dahil pag nabalitaan sigurado, baka batikusin Bakit hindi mo mapakasuhan ang kamag-anak mo? Hindi mo masabihan na siya ang mga, di ba? Ganun lang, simplihan nyo lang. Sila ang utak, sila ang nagtatago, sila ang umiiwas, sila ang nagtuturo na nagtuturo. Sino nagsabing sila ang utak? Si Saldico. Alam nga naman sabihin ng ibang tao yan. Yun lang naman. Si Saldico ang taga-pagbalita ng mga ganyang bagay. Di ba? Lumabas ang issue sa mali-malita. Sino tumatanggap? Sino pinagbibigyan? Di ba yung magpinsan? Ililihis nyo na may usapan. Kayo talaga, nanindigan. Ito naman yung nanindigan sa warrant of arrest ni Senator Bato. Kaya, Senator Bato, huwag kang lalabas. Pakiusap, Igan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nakita niya ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na una niyang nalaman ang tungkol dito mula sa kanyang dating mga kasamahan sa DOJ at sa isang tribunal liaison. Nakita niya raw ang unang pahina ng warrant sa kanyang tahanan, mga 1 buwan na ang nakalipas, at nasilip niya ang buong dokumento kinabukasan. Mayroon pa raw siyang unofficial copy sa kanyang cellphone, bagaman hindi pa ito opisyal na inilalabas sa publiko. Kasama umano si De La Rosa sa kaso laban kay FPRRD na kasalukuyang detained sa The Hague, Netherlands dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Wala talaga. Puro kampo ng mga Duterte ang kanilang mga pinag-iinitan. Di ba? Wala silang ibang iniisip para makaabante sila at magawa nila yung gusto nila. Sisibakin nila yung mga kaalyado ng Duterte. Iniisa-isa na nila yan Dito meron akong papakitang slide sa inyo. So kung malaman nyo, yung pag-uusap dito. Ito yung magpapaliwag sa atin. Siya mismo ang nagpapangalan. Tama, Chairman? Tama. Pinapangalanan niya talaga. Ulitin natin Kasi dito, ang usapin dito, ang dating Pangulo, pag alam niyong korap, kung sino ang korap, pinapangalanan. Ngayon, ay alam na yung korap, wala. Patay mali siya. Ayaw pangalanan. Si Presidente Duterte, siya mismo ang nagpapangalan. Tama, Chairman? Yes. Pinapangalanan niya talaga.
So, walang takot talaga, no? Ngayon, may pinangalanan si Saldico. Mano ba naman banggitin, yun ang sinasabi ni Chairman, di ba? Banggitin ni Presidente yung mga pangalan Takot eh. na dapat imbestigahan. Hindi yung, sige, imbestigahan lahat ng sinabi ni Saldico. Sino ba yon? Tama? Kung wala kang takot, sasabihin mo, sasambitin mo yung pangalan. Yun ang hinahanap ng taong bayan. At saka... Diba? Wala silang binanggit, kundi, ICI, puro nagbabase sila sa ICI. Wala ka talagang kabig-kabigin na meron silang may papakulong na tinuro ng isang namumuno. Wala. Puro kwentong kutsero na lang ang mga bagay-bagay. Kwentong kutsero na lang ang peg. Ganun lang. Sinimplihan na natin. Yaan ang gusto nilang palabasin. Malinis sila, pero bahong-baho sila. 'Di ba? Sa tingin ng mga tao, akala nila, sa tingin nila, ang tingin sa kanilang mga tao ay malinis. Hindi nila alam, ang tingin sa kanilang tao ay sobrang magnanakaw. Saklap, no? Kahit bata, kinamumunghian sila. Aray ko, hindi na talaga nagbago mula noon. Like father, like son. Susundan pa ng yapak ng anak. Di ba nabalita, magkano? 56 something billion o 26 something billion. No, naglalaro lang sila magtsuhin eh. Nabalita yun ha. Kaya kung umabot sa video na ito, saan ka man ha? Alamin natin kung saan umabot yung video natin. Type nyo yung sa comment section kung saan lugar kayo. Bye-bye, ingat-ingat at shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo na isa-isa. Bye-bye.